Ugatog ng buhay. Karugtong. Mga sisiwid. Kabanata 71. Oh. Asher, inimbitahan mo talaga si Jar Surya ng Obloa Novum. Tumingon si Lex, nagulat sa hitsura ng monghe. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang ipakita niya ang kanyang lubos na paggalang sa monghe. At, Jar Surya ang kagalang-galang na isa. Salamat sa pagpunta sa aking hamak na tahanan. Ang aking lugar ay hindi gaanong humihingi ako ng paumanhin. Hindi pa nakita ni Alex na gumagalang si Lex. Natigilan siya at naisip, ito bang monghe ay isang uri ng makapangyarihang figura? Sa malapitan niyang tingin, may napansin siya. Ang monghe ay may medyo malakas na chi, talagang mayroon siyang tiyak na antas ng kapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Alex ng katulad niya at hindi niya maiwasang ma-curious. Gusto niyang tingnan pa ang chi ng monghe. Nang sa wakas ay tinitigan niya ito ng mabuti, nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya. Sinanay nga ng monghe na ito ang kanyang chi. Gayunpaman, hindi siya kasing lakas ni Alex. Kung ikukumpara sa chi ni Alex, ang monghe ay katulad ng isang langgam. Si Alex ay may tulong ng chi ng kanyang ninuno upang tumulong sa pagsasanay sa kanya. Sa kabila ng paggamit na ng isang katlo ng chi, hindi bababa sa nagawa niyang pagbutihin ang kanyang force sa pangalawang base. Ang kanyang chi ay walang katapusan na damaloy sa loob ng kanyang katawan, tumutuon sa kanyang kaibuturan. Sisiwid. Sa kabilang banda, ang Jar Surya ay may walang laman na core. Ang kanyang chi ay dahan-dahan lamang na dumadaloy sa loob ng kanyang mga ugat at palabas sa kanyang katawan. Para siyang nabasag na lobo, hindi niya ito makontain sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ang kanyang pagsasanay ay hindi magiging sapat. Napansin ni Jar Surya na medyo matagal nang nakatitig sa kanya si Alex kahit na may bahagyang pagkadismaya. Nagalit ito sa monghe. Itinuring siya ng lahat na parang isang demigod ng may lubos na paggalang mula nang siya ay sumikat sa larangang ito. Gayunpaman, ang binata na ito ay naglakas loob na titigan siya ng ganoong titig na para bang iniisip niya na ang monghe ay isang manloloko lamang. Tumango si Jar Surya. Lumabas kayong lahat. Matapos magbigay ng ganoong utos, hindi na pinansin ni Jar Surya si Alex. Siya ay isang monghe kung tutuusin. Bakit kailangan niya maging maliit sa isang batang lalaki? Iyon ay magpapababa lamang sa kanyang katayuan pagkatapos ng lahat. Ito si Mr. Rockefeller, Venerable One. Isa rin siyang maalamat na tao na may sapat na kakayahan. Paliwanag ni Lex. Maalamat. Napasulyap si Jar Surya kay Alex at ngumisi na para bang wala lang sa kanya si Alex. Ginoo. Gunther, baka naloko ka. Medyo bata pa ang lalaking ito at medyo katamtaman din ang itsura. Wala akong maramdamang enerhiyang dumadaloy sa loob niya. Ano ang posibleng gawin niya? Nakaramdam ng sobrang awkward si Lex. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Alex. Ginoo. Rockefeller, well. Kumaway si Alex. Okay lang yan. Gusto kong makita kung ang monghe na ito ay kumagat ng higit pa sa kanyang ngumumuya. Napabuntong hininga ulit si Jar Surya. Ikaw ay isang tao lamang, ano ang malalaman mo tungkol sa aking kapangyarihan bilang isang monghe? Sige, ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan na iligtas ka mula sa kahihiyan ng pagiging hindi marunong. Muli na namang ikinaway ni Alex ang kanyang kamay, umatras ng ilang hakbang at walang pakialam na nanunood. Muli pa niyang dinampot ang bag ng chips at samubo. Ito ay maalat ngunit medyo may lasa. Nasarapan si Alex sa bawat kagat nito. Sinaman ng masamang tingin ni Asher Storm si Alex. Kung hindi hinayaan ni Jar Surya na panoorin siya ni Alex, pinalayas na ni Asher si Alex sa silid. Bilang godson ni Lex at pinuno ng Three Great Chieftains of Thousand Miles Conglomerate, narinig niya ang mga alingaw-ngaw na mga pamamaraan ni Alex ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, si Asher ay lubos na manlalaban. Pinatigas pa niya ang kanyang balat para lamang sa dagdag na depensa at sanay sa maraming larangan. Kaya hindi siya naniniwala na si Alex ay mas mahusay kaysa sa kanya kahit na hindi pa sila nakikipagkompetensya sa isa't isa.
Nang banggitin ni Waltz na sinampal siya sa kanyang likuran nang matalo siya kay Alex, nagsimulang magtanim ng sama ng loob si Asher kay Alex. Si Asher ay medyo mahilig sa Waltz pagkatapos ng lahat. Noon lang nasa limitasyon niya si Waltz. Nanginginig ang buong katawan niya habang sumisigaw na parang hayop. Sinulyapan ni Jarsuria si Alex at sinabing, "Manood at matuto, binata." Ang monghe pagkatapos ay naglabas ng isang anteng-anteng habang siya ay bumubulong ng isang spell sa ilalim ng kanyang hininga. Ang kanyang chi ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga ugat at palabas sa anteng-anteng. Nang mahulog ang anteng-anteng mula sa kanyang kamay, umikot ito sa hangin at puno ng liwanag. Ito ay lubos na nakakabigla sa lahat ng nakasaksi nito. Kabanata 72. Parehong nanlaki ang mga mata ni Lex at Asher, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Saglit na sumulyap si Jarsuria kay Alex, umaasang makikita si Alex na gulat at hindi rin makapaniwala. Gayunpaman, kumakain pa rin ng chips ang binata, tumatawa habang pinapanood ang kanyang trabaho na parang isang circus performance. Si Riri. Nagalit ang monghe na muntik na siyang magkamali sa kanyang spell. Agad niyang kinalma ang sarili at sabay sumigaw para kontrolin ang anteng-anteng para mapunta sa lugar kung saan nakagat si Waltz. Naging mapurol ang anteng-anteng ng damapo sa sugat. Sa isang iglap lang, nagkapira-piraso ang anteng-anteng. Ang itim na bahagi sa hita ni Waltz ay naging mas magaan din. "Waltz, anong nararamdaman mo?" Nag-aalalang tanong ni Asher kay Waltz. Bahagyang tumango si Waltz. "Medyo mas mabuti." Gayunpaman, mukha pa rin siyang may sakit at galit. "Sisiwit." Sabi ni Jarsuria, medyo malakas ang lason sa kanyang katawan. "Kahit sa powers ko, imposibleng maalis lahat ng lason sa isang araw. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Mapapagaling ko siya sa loob ng 1 linggo." Agad na sinubod ni Asher ang monghe. "Salamat sa pagtulong sa amin, kagalang-galang." Si Lex ay sobrang magalang din. "Napakahusay ng iyong ginawa, kagalang-galang na isa. Salamat. Magpahinga ka muna." Nakahinga ng maluwag ang monghe at bumaling kay Alex na may tampo sa mukha. "Hoy, binata, sana may natutunan ka ngayon. Yan ang tinatawag nating kapangyarihan." Hindi na napigilan ni Alex ang tawa niya at tumawa. Nilunok niya ang chip sa bibig at pumalakpak. "Kahanga-hanga ka, o kagalang-galang. Hinahangaan kita." Nagdilim ang ekspresyon ni Jarsuria. Bagamat tila magalang si Alex, ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya at pangungutya. Tinatunog niya ito na parang circus monkey lang si Jarsuria sa paningin niya. Ang monghe ay malapit nang sumabog sa galit na parang bulkan. Biglang may narinig na malakas na ingay mula sa labas ng kwarto na sinundan ng nakakatakot na hiyawan. Natigilan ang lahat sa kwarto. Napatalon si Asher sa kinauupuan niya. "Pupunta ako upang tingnan." Ilang segundo lang ay maririnig na ang labanan at sumunod na ang malakas na hiyawan. "Lex Gunther, ilabas mo dito ang basag siwit asterisk mo." Nagdilim ang ekspresyon ni Lex at agad siyang lumabas ng kwarto. Sumunod si Jarsuria sa likod na nakakunot ang mga kilay. Sumulyap si Alex kay Waltz at lumabas na rin ng kwarto. Hindi niya nakalimutang dalhin ang kanyang bag ng chips. Si Asher at ilang miyembro ng Thousand Miles Conglomerate ay nakikipaglaban sa mga nanghihimasok. Sa kanyang matigas na balat at malabakal na buto, si Asher ay parang isang hayop. Itinaas niya ang kanyang malalakas na kamao sa mga nanghihimasok dahilan para mapa-address ang mga ito. Malamig nang umiti si Lex. "Well, tingnan mo kung sino." "Xavier Young, sa tingin mo ba ako, Lex Gunther, ay isang patay na tao?" "How dare you barge into Hell's Angels?" Isang 40 taong gulang na lalaki na may bigot sa manibela ang nakatayo sa pintuan, siya si Xavier Young. Tumawa si Xavier. "So what if I treat you as a dead man, Lex Gunther? Malapit ka na ring mamatay. Salubungin natin si Master Vaudao." Sa likod ni Xavier ay isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakakagigil at nagbabantang aura. Namumula ang mga mata niya na may mga pupil na mas maliit kaysa sa karaniwang tao.
Habang inis niya ang lugar, naglabas si Valdaw ng isang itim na bote at iniwagayway ito mula sa gilid hanggang sa gilid. Isang itim na ulap ng usok ang lumabas mula sa bote at naging bungo bago sumulpat patungo sa Asher. Kabanata 73. Isang multo. Tulong. Ang lahat ay nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Walang karaniwang tao ang makakayanan ang gayong nakakatakot na eksena. Ang bungo na nabuo ng itim na usok na kinokontrol ni Master Valdaw. Sa isang malakas na sigaw, kumagit ang bungo sa braso ni Asher. Bagamat nagawa ni Asher na tumama sa kanyang malahayop na katawan, hindi siya nakalaban sa kagat ng masamang espiritong ito. Si Asher ay nagsimulang sumigaw sa sakit at naramdaman ang kanyang kaluluwa na nanginginig sa loob ng kanyang katawan. Inubos ng masamang espiritu ang dugo at kaluluwa ng isang tao. Nagdulot ito ng matinding sakit ni Asher. Dahil si Jar Surya ay inimbitahan ni Asher, hindi siya maaaring tumayo roon at walang magawa. Napaungol siya sa espiritu at sinabi, huwag kang manggahas na saktan ng inosente, demonyo. Wala kang ibang choice kundi ang paalisin ka. Si Jar Surya ay naglabas ng isa pang anteng-anteng at iniluwa ang kanyang chi dito. Ang mga titik sa anteng-anteng ay kumikinang ng maliwanag sa hangin. Kunin mo yan. Ang anteng-anteng ay inihagis sa espiritu. Si Alex ay matamang nanunood at mausisa mula sa gilid. Bagamat alam niya ang tungkol sa mga ganitong pamamaraan nang matanggap niya ang Ultimate Book of Medicine. Nakakagulat pa rin na panoorin ng isang tao na gumanap nito sa totoong buhay, anuman ang karanasan nila. Si Reed. Mukhang may isa pang panig sa ating mundo na nananatiling hindi alam ng karamihan sa mga tao. Hindi ba't ang aking ninuno na nag-aangkin na siya ang Diyos ng medisina ay talagang nauwi sa pagiging Diyos? Habang malalim ang iniisip ni Alex ay biglang lumala ang sitwasyon. Tumawa si Master Valdaw. Anong biro? As if kakayanin mo ang demonyo kung sumisipsip ng dugo. Ni hindi mo pa nagagawa ang iyong mga kakayahan. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kayang gawin ng demonyo ko. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, kinagat ni Master Valdaw ang kanyang dila at dumura ng isang subo ng dugo sa bote. Ang demonyong sumisipsip ng dugo ay sumigaw ng malakas at lumaki ng 2 beses sa laki bago umaksyon patungo sa monghe. Si Jar Surya ay naglabas ng isa pang anteng-anteng at tinapakan ng kanyang mga paa habang siya ay nag-spell. Ang cream kim kichi boot na tay kim fat. Ang anteng-anteng ay naging isang gintong espada ng liwanag na umaakay patungo sa espiritu. Gayunpaman, ibinuka ng masamang espiritu ang kanyang bibig at nilamon ng buo ang espada. Pagkatapos ay sumugod ito patungo sa monghe at kinagat din siya. Sa malakas na sigaw, bumagsak si Jar Surya sa lupa at samuka ng dugo. Maputlang puti ang mukha niyang takot na takot. Tumawa si Xavier. So, sumusuko ka ba, Lex Gunther? Kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, gusto ko ng bahagi ng kalahati ng mga stock ng 1,000 Miles Conglomerate at lahat ng iyong lupain sa timog ng Green River. Kung tatanggi kang makipagtulungan, ipapapatay ko si Master Valdaw sa iyong hamak na Hells Angels. Sa ilalim pa rin ng kontrol ni Master Valdaw, ang 3 meter taas na espiritu ay tumitig kay Lex. Kinilabutan si Lex at nakaramdam ng kawalan. Huminga siya ng malalim at naisip, dapat akong makipagtulungan sa kanya dahil kahit si Jar Surya ay hindi matatalo ang bagay na ito. Mukhang kailangan ko ng pagbigyan ng mga hinihingi niya sa pagkakataong ito. Akmang susuko na si Lex, lumakad si Alex patungo sa masamang espiritu, kumakalat pa rin sa ilang chips. Natigilan si Lex at agad na nagsalita, Mr. Rockefeller, huwag. Nagpanik din si Jar Surya. Nababaliw ka na ba, binata? Naguhukay ka ng sarili mong libingan. Kahit ako, si Jar Surya, ay hindi kayang talunin ang espiritong ito. Sa tingin mo ba ay isa kang makapangyarihang alamat? Tinitigan ni Alex ang espiritu, tila nalibang. Mahinahon siyang sumagot, siguro. Kumulo ang dugo ni Jar Surya. Siguro anong ibig niyang sabihin? Baka may asterisk S. Paanong magbibiro ang batang ito kahit sa ganitong oras? Umiti ng tusong si Master Valdaw.
Hoy, binata, mukhang interesado ka. Magaling. Pagbibigyan ko ang iyong hiling at gagawin kitang pagkain para sa aking munting kayamanan. Magagawa mong maging isa dito. Pumunta ka, aking kayamanan. Tinanggap ng espiritu ang utos ng master at sumigaw ng malakas. Nagmamadali itong lumapit kay Alex, malapit na siyang kagatin. Umiling si Alex. So, pinapakain mo talaga ito ng mga buhay na tao. Napaka-immoral at baluktot. Tapos may niluwa siya sa bibig niya. Kabanata 74. Ito ay isang piraso ng chip. Gayunpaman, ang maliit na piraso ng chip na ito ay puro sa kanyang chi. Matapos itong iluwa sa bibig ng masamang espiritu, ang bibig ng espiritu ay natakpan ng mahigpit at ito ay naging paralisado na para bang isang immobility spell ang ibinato dito. Anong nangyari? Natigilan ang lahat. Ang espiritu ay hindi kailanman tumigil sa kalagitnaan ng pag-atake. Malakas na inalog ni Master Valdaw ang bote ng espiritu, paulit-ulit na sumisigaw. Gayunpaman, binabaliwala ng espiritu ang bawat utos na para bang hindi na nito kayang makinig sa kanya. Nagsalita si Alex, ang masamang espiritu. Siguradong napakaraming buhay ang kinuha mo. Hindi ko nahahayaang gumala ka pa sa mundong ito. Kinagat niya ang daliri sa kanang kamay at gumuhit ng simbolo sa kaliwang palad na may dugo. Ang simbolo na ito ay tila simple, ngunit ito ay medyo sinaunang. Inampes niya ang simbolo sa espiritu na naging sanhi ng isang maliwanag na ilaw na ahas mula sa loob na may dumadagendong na dagendong. Ito ang isa sa mga kasanayan na kailangan ni Alex para talunin ang mga espiritu, ang Thunder Palm Mantra. Ang matangkad na espiritu ay sumigaw sa matinding paghihirap bago naging ambon ng itim na liwanag ng ito ay nilamon ng mantra. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kasanayan dahil mayroon itong kakayahang mag-exercise at linisin ang espiritu na ginagawa itong purong enerhiya na handa para sa sariling paggamit. Sisiwit. Ramdam ni Alex ang purong daloy ng enerhiya na pumapasok sa kanyang kaibuturan. Ito ay nakadama ng labis na nakapapawi. Nanlaki ang mga mata ni Jar Surya habang patuloy na bumubulong sa sarili. Iyon ba ang Thunder Palm Mantra ng Sanctuary of Light? Paano niya na-master ang ganoong kasanayan sa murang edad? Isa kaya siya sa mga alagad ng sanctuary? Si Jar Surya ay nasa huling bahagi ng 70s ngunit hindi pa niya pinagkadalubhasaan ang alinman sa gayong mga kasanayan. Pumalik sa isipan niya noong mayabang niyang ibuka ang bibig sa harap ni Alex at namula siya sa kahihiyan. Natigilan man si Lex ay agad itong napatalon sa tuwa. Akala niya noong una ay mawawala sa kanya ang lahat ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay na pabor sa kanya. Mukhang hindi Jar Surya ang trump card niya, master niya iyon. Pakiramdam niya ay unang beses niyang nakilala si Alex na nakilala ang iba niyang panig. Para naman kay Xavier, gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Si Master Valdaw, sa kabilang banda, alam na siya ay nasa malaking problema. Ang demonyong sumisipsip ng dugo na matagal na niyang sinanay ay winasak ni Alex sa isang kisap mata. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa labasan, umaasang makakatakas. Gayunpaman, mas mabilis si Alex kaysa sa kanya. Kiniranggan niya ang daan ni Valdaw at sinipa siya ng malakas sa guts. Nalapag si Valdaw sa isang mesa at nahulog sa lupa ang bote ng espiritu dahil sa impact. Pagkatapos ay tinapakan ni Alex ang magkabilang binti ni Valdaw, dinurog ang mga ito. Malamig niyang sinabi, ang paggamit ng mga buhay na tao para pakainin ang mga espiritu, isa kang baliw. Wala akong ideya kung gaano karaming mga tao ang iyong napatay, ikaw na warlock. Hindi kita papakawalan ng ganito ng madali. Inampes ni Alex ang kanyang kamay sa kaibuturan ni Master Valdaw. Ang kanyang chi ay durog na ngayon at ang kanyang kaibuturan ay nawasak. Lahat ng pinaghirapan niya hanggang ngayon ay walang kabuluhan. Napasigaw si Master Valdaw sa sakit bago siya nagsuka ng dugo at nawala ng malay. Si Ririt. Galit na galit si Xavier. Akala niya nagtagumpay ang plano niya. Ngunit ang binatang ito ay kinailangang hamarang sa kanyang daan at paikutan ang mga mesa. Bukod dito, ang kanyang mga kampan ay mas marami kung sila ay nakipag-away sa pisikal.
Alam din iyon ni Lex kaya agad niyang inutusan ang isang grupo ng pinakamahuhusay niyang manlalaban na hulihin si Xavier at ang kanyang mga tauhan. Gumapang si Jar Surya pabalik sa kanyang mga paa at yumuko kay Alex. Ginoo. Rockefeller, kagalang-galang na isa. Mayroon kang napakalaking kapangyarihan at kasanayan. Ikinalulungkot ko talaga na ngayon lang ako tumingin sa iyo. Patawarin mo ako. Nakahinga ng maluwag na lumapit si Lex kay Alex at pinuri ito. Ginoo. Rockefeller, salamat sa pagbibigay mo sa amin sa pagkakataong ito. Mamamatay na sana ako doon. Ako ay yumuyuko sa iyo kagalang-galang na isa. Napayuko talaga si Lex kay Alex bilang pasasalamat at respeto sa pagkakataong ito. Tinanong ni Jar Surya kung tatanungin ko, Ginoong Rockefeller, ikaw ba ay isang disipulo ng Sanctuary of Light? Kabanata 75. Tinitigan ni Alex si Jar Surya. Ang huli ay magalang din sa kanya gaya ni Lex. Gayunpaman, umiling si Alex at sinabing, hindi ako. Tinampal ni Jar Surya ang sariling hita at napabulalas tama. Ang Thunder Palm mantra ng Sanctuary of Light ay hindi maaaring i-convert ang enerhiya ng espiritu para sa kanilang sariling paggamit. Si Mr. Rockefeller ay halos isang demigod. Mas malakas ka sa kanila. Hindi nakaimik si Alex. Maaaring matanda na ang monghe na ito, ngunit ang galing niyang humalik basag si with asterisk kumpara kay Lex Gunther. Gayunpaman, nagpa siya si Alex na hindi magpaliwanag ng marami. Sinulyapan niya si Asher at sinabing kaya ninyong harapin ang lahat. Magpapacheck up ako sa Waltz ngayon. Labis na nagseselos si Asher nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit wala siyang kapangyarihan kumpara sa kakaiba at mahiwagang pamamaraan ni Alex. Bukod dito, nakagat na rin siya ng masamang espiritu kaya mas malala ang kalagayan niya kaysa kay Waltz. Pero hindi man lang siya kilala ni Alex kaya normal lang na magpagaling muna siya ng kagandahang tulad ni Waltz. Anong nangyari sa labas? Nag-aalalang tanong ni Waltz nang mapansin niyang pumasok si Alex. Wala talaga. Umupo si Alex sa gilid ng kanyang kama at tinitigan ang sugat sa kanyang hita. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan din ito ng marahan. Nagulat si Waltz. Anong ginagawa mo? Walang hiya kang B*****. Hindi siya pinansin ni Alex dahil nakatali siya. Imposibleng makatakas pa rin siya. Napagpasyahan niyang kulitin siya ng kaunti, pinasok pa ang kamay niya habang sinusundan siya ng isang nakakalokong ngiti. Kung maglakas loob kang hawakan ako dyan, Rockefeller, papatayin kita. Sigaw ni Waltz. Tumingon siya sa gilid at nakita niya si Lex na natigilan sa pintuan. Agad niya itong tinawag. Ninong. Naaliw si Lex, nagulat siya pero tuwang-tuwa. Agad siyang sumagot, wala akong nakita. Maling kwarto yata ako. Mangyaring magpatuloy. Umatras siya sa kwarto at isinara ang pinto, nakaharang sa paningin ni Jar Surya. Gusto ni Jar Surya na makita kung paano gagamutin ni Alex si Waltz. Nagliwanag ang mga mata ni Jar Surya, Mr. Rockefeller. Mr. Gunther, isa kang mapalad na tao. Halos mapatawa na rin si Lex sa tuwa. Kung magiging bagay sina Waltz at Alex, maaari siyang maging pamilya kasama si Alex. Ano pa kaya ang hiling niya? Si Asher, gayunpaman, ay sobrang sama ng loob at sama ng loob habang sinusundan niya sila. Naglalaro lang ng kalokohan si Alex sa Waltz. Maaaring siya ay napakaganda, ngunit hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon nang walang pahintulot niya. Inabot niya ang kanyang pulso. Sisiwit. Pagkatapos ay itinutok ni Alex ang kanyang hita at isinagawa ang Bahiskara acupuncture. Pagkatapos lamang ng 7 acupuncture point, ang lason ay ganap na naalis. Ang buong pamamaraan ay tumagal lamang ng kalahating minuto. Naalis na ang lason. Umiti si Alex at pinakawalan siya sa kanyang mga pagpigil. Nagulat si Waltz. Noong siya ay nasa matinding paghihirap pa, ang monghe na iyon ay bahagyang naibsan. Ngunit pinagaling siya ng lalaking ito sa pamamagitan lamang ng pagsundot sa kanyang mga hita ng 7 beses. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay talagang kahanga-hanga. Binuksan ni Alex ang pinto at pinapasok sina Lex at Jar Surya.
Namangha sila habang sinusuri si Waltz lalo na si Jar Surya na hindi napigil ang purihin si Alex. Ginoo. Ang mga pamamaraan ng Rockefeller ay talagang wala sa mundong ito. Bagamat kinagat ng espiritu si Jar Surya tila hindi siya naapektuhan. Si Asher sa kabaligtaran ay sumisigaw tulad ng isang hayop, ang kanyang ekspresyon ay naging nakakabaliw na baluktot. Napagdesisyonan ni Alex na pagalingin din siya simula nang mainas siya sa mga tunog na ginagawa niya. Salamat, Mr. Rockefeller. Sabi ni Asher, ibinaba ang ulo habang basang-basa ang buong katawan niya sa pawis. Kabanata 76. Nagpaalam si Jar Surya at umalis sa Saintville. Kinailan ni Alex si Lex sa gilid dahil gusto niya itong kausapin mag-isa. Gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Yumuko si Lex at sinabing, "Yes, Master." Kinaila pabalik ni Alex si Lex at sinabing, "Ayos lang, tumatanda ka na kaya hindi mo kailangang yumuko sa tuwing kakausapin mo ako. Oh, at itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Master. Ang lahat ng mga pamagat na ito ay nalilito lang sa akin. Tawagin mo na lang akong Mr. Rockefeller mula ngayon." Oo, Master. Mr. Rockefeller. Nga pala, narito ang iyong card. Ibinabalik ni Alex ang isang itim na bank card na may 10 bilyong dolyar sa loob. Nagulat si Lex. Ito ang sukli mo sa bulsa. Paanong wala kang pera sa ekonomiyang ito? Sisiwit. To which Alex replied, nakalipat na ako ng 30 million sa account ko. Masyadong kapansin-pansin ang card na ito at sobra-sobra ang 10 bilyon. Kung malaman ito ng aking asawa o ina, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. At saka kung kailangan ko talaga ng mas maraming pera, ipapaalam ko sa iyo. Tumango si Lex. Sorry, napaka-inconsiderate ko. Ang kaligtasan ni na Madam at Lady ang aming pangunahing prioridad. Mas magiging maingat ako sa hinaharap. Ipinapangako kong hinding-hindi ko isisiwalat ang iyong relasyon sa Thousand Miles Conglomerate. Mas katulad niyan. Okay, back to business. Nais kong imbestigahan mo ang driver na nasangkot sa aksidente ng aking magulang, si Anthony Pattinson. Inala ko na inutusan siyang gawin iyon. Nagsalubong ang kilay ni Lex. I've investigated this person, parang hindi siya ko na hinala. Gayunpaman, susubukan kong maghukay ng mas malalim sa oras na ito. Kung may mahanap ako, ipapaalam ko kagad sa iyo. Bago siya umalis, kinuha ni Alex ang bote ng espiritu. Ito ay isang mystical tool pagkatapos ng lahat. Samantala, isang binata na may punit-punit na damit ang natisod sa Rockefeller Manor. Ang lalaking iyon ay si Spark Rockefeller. Nagsimulang sumigaw ang isang maid, Young Lord, anong nangyari sa iyo? Sa loob ng ilang sandali, ang buong pamilya ng Rockefeller ay lumabas, kasama si John at ang kanyang asawa, ang asawa ni Noah at ang pinuno ng pamilyang Rockefeller, si Bill. Spark, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Tanong ng asawa ni John na si Olivia Banks habang nakayakap kay Spark. Mukha siyang heartbroken habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ka namin mahanap. Hindi rin matuloy ang mga tawag namin. Isusumbong na sana kita bilang isang nawawalang tao. Alex, si Alex iyon. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang patayin. Sumigaw si Spark, slurring his words. Para siyang sugatang hayop, wala ang kalahati ng ngipin niya at namamaga ang gilagid niya. Nahirapan din siyang magsalita. Anong nangyari? Puno ng galit ang mga mata ni Olivia. Matapos mabali ni Alex ang mga binti ni Scarface, pumunta siya kay Waltz para i-back up. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Alex ang pinarangalan na panauhin ni Lord Lex. Kaya naman, nahuli ng grupo si Spark at binugbog siya. Nakakulong pa siya ng 2 araw bago siya nakatakas. Ang ilan sa kanyang mga buto ay nabali rin. Si Riri. Galit na galit si John nang marinig niya ang nangyari. Gusto niyang patayin si Alex noon pa man. Biglang sinabi ng padre de pamilya na si Bill, Alex, bastard ka. Ipapapatay ko kayong dalawa ng nanay mo sa kanal dahil sa pananakit sa apo ko. Nang matapos siya, biglang bumagsak si Bill. Agad nila itong ipinadala sa ospital.
Tila siya ay naging paralisado mula sa leeg pababa at kailangang gugulin ang kanyang natitirang mga araw sa kama. Bakit? Bakit nangyari ito? Lahat ng ito ay dahil sa bastos na iyon, Alex. Gusto ko siyang patayin. Naiisip ni John sa sarili. Tinawag niya ang kanyang bodyguard habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Brock, sunduin mo si Alex at ang nanay niya. Gusto kong lumuhod silang dalawa sa harap ko ngayong gabi. Kabanata 77. Iniisip pa rin ni Alex ang pangyayari kina Jar Surya at Val daw pauwi. Si Jar Surya ay mayroon ngang medyo malakas na chi sa loob niya. At si Val daw ay mayroon ding katulad na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan kahit na ito ay mas masama at masama. Ano ang ibig nilang sabihin ng pinagkadalubhasaan? Noong panahong iyon, ininsulto ni Val daw si Jar Surya habang kinokontrol niya ang espiritu na sinasabing hindi na master ni Jar Surya ang kanyang mga kakayahan. Patuloy na sinusubukan ni Alex na alamin ang tungkol sa skill mastery sa kanyang isipan, ngunit wala pa rin siyang mahanap na sagot. Ayon sa natanggap niya mula sa kanyang ninuno, ang pagsasanay sa force ay magpapadalisay sa kanyang chi. Kapag ang ikaapat na antas ng force ay nakamit, pagkatapos ay makakamit niya ang isang mas matibay na pundasyon. Aba, wala akong pakialam. Kahit anong mastery, ang ibig nilang sabihin ay mas mahina pa rin kaysa force na ibinigay sa akin ng aking ninuno, naisip ni Alex at nagmaneho pabalik sa Maple Villa. Gayunpaman, natigilan siya nang makapasok siya sa kanyang bahay. May isang malaking lalaki na may dalang gintong punyal na nakaupo sa sofa. Kalmado siyang umiinom ng red wine habang nanonood ng telebisyon. Si Riri. Banal na si Richard Asterisk. Sino ito? Don't tell me kaibigan siya ni Mama. Bigla niyang napansin na nawala ng malay si Brittany sa tabi ng coffee table. Kitang-kita niya sa kinatatayuan niya na ang isang bahagi ng mukha nito ay namamaga ng husto na may marka ng sampal. Nanay, laking gulat ni Alex nang lumaki ang kanyang murderous aura. Namumuo ang galit sa kanyang dibdib na tila bahahampasin siya anumang segundo. Mabilis na lumapit si Alex kay Brittany para tingnan ang mga sugat nito. Parang sinampal lang siya. Siguradong na-imitate siya sa impact. Ang lalaki ay nakaupo sa sofa, hindi gumagalaw ng isang kalamnan sa buong oras. Panay ang tingin niya kay Alex na para bang isa lang siyang langgam. Sino ka? Kalmadong tanong ni Alex habang inililipat ang kanyang ina sa mas ligtas na lugar. Gayunpaman, mas kalmado ang pagtingin niya sa labas, mas lalo siyang nagalit sa loob. Nagsisi siya na iniwan ang kanyang ina na mag-isa sa bahay nang walang anumang uri ng proteksyon. Ngunit natutuwa lang siya na walang mas masahol pa na nangyari, o kung hindi, sisisihin niya ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Ang lalaking ito ay bodyguard ni John, si Brock. Siya ay halos 2 metro ang taas at may pangangatawan na parang oso. Siya ay isang napakahusay at makapangyarihang manlalaban. Umisi si Brock kay Alex at sinabing, mukhang galit ka. Gusto mo akong patayin, hindi ba? Walang kwenta at langgam ka lang kapag lumalaban sa akin. Dahil nandito na ang lahat, alis na tayo. May gustong makipagkilala sa iyo. Oo nga pala, ang sarap ng alak na ito, salamat. Malumanay na nagsalita si Brock, ngunit ang kanyang mga salita ay naihatid ng mayabang. Siya ay kumilos na para bang siya ay isang Diyos na sinasamba ng lahat kahit na ang pagpapasalamat sa isang tao ay dapat ituring na kawanggawa. Pinigilan ni Alex ang pagnanasang labanan siya kaagad. Sino ang gustong makita ako? Sumagot si Brock, John Rockefeller. Oh, tumango si Alex. Sure, gusto ko pa rin siyang makita. Gayunpaman, bago iyon, mayroon akong isang bagay na nais kong gawin. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako dito. Nako, kaya mo talaga. Well, gusto kong durugan ang lahat ng iyong 4 na paa at siguraduhin hindi ka na muling makakapagsanay sa martial arts. Ano? Nabigla at nagalit si Brock nang sumugod ito kay Alex at ibinato ang mga kamao sa kanya. Ang mga mandirigma ay pinaghiwalay sa 4 na kategoryang may kulay. Divine, Earth, Mystic at Royal, kung saan si Divine ang pinakamataas na ranggo at Royal ang pinakamababa. Si Brock ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa loob ng Royal rank.
Gayunpaman, hindi matalinong maliitin ang mga royal rankers dahil ang mga nakamit nito ay magkakaroon ng malaking panloob na lakas. Maraming manlalaban ang hindi man lang nagtagumpay sa pinakamababang ranggo sa martial arts. Halimbawa, ang bodyguard ni Edgar na si Jay, ang first runner-up ng National Kickboxing Competition. Gayunpaman, hindi man lang siya nakarating sa royal rank. Kung si Jay ay lalaban kay Brock, madudurog siya sa isang iglap. Ngunit hindi nilayo ni Alex na iwasan ang mga pag-atake ni Brock. Nanatili siyang kalmado sa buong oras kahit na ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Naiisip ni Brock na na-freeze si Alex sa gulat. Kabanata 78. Biglang nagtaas ng braso si Alex at iniwas din ang kamao. Napakabilis niyang kumilos na para bang gawa sa bulak ang kanyang katawan. Ngunit nang magbanggaan ang dalawang suntok, naramdaman ni Brock ang malakas na daloy ng enerhiya na bumubulusok mula sa kamao ni Alex. Biglang narinig ni Brock ang tunog ng pagdurog ng mga buto habang nabali ang kanyang kanang braso na sinundan ng biglaang pagdaloy ng kuryente bago manhid ang kanyang katawan. Tiningnan ni Brock ang kanyang deformed na braso nang lumuhad ito mula sa kanyang balikat, ngunit hindi niya maramdaman ang anumang sakit. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Si Reed. Si Alex na una niyang tinawag na langgam ay nakaharap sa kanya at nabali ang kanyang braso. Hindi ito totoo. Mahigpit na inabot ni Alex ang kabilang braso ni Brock at hinawakan ito. Sa isa pang bitek, tuluyan nang na-dislocate ang kanyang pulso. Pagkatapos ay ipinagpatuloy din niya ang pagbali ng kanyang mga binti. Sa isang huling suntok, tuluyan niyang nawasak ang kanyang kaibuturan. Sa loob lamang ng 5 segundo, si Brock na kumilos ng napakakapangyarihan tulad ng isang Diyos ay isa na ngayong walang silbing peste. Nagsimulang samuka ng dugo si Brock at nakaramdam ng matinding sakit sa huling hampas na ito. Nagsimula siyang maparalisa at gusto na lang niyang matapos ang lahat. Paano? Paano ka malakas? Sino ka? Tanong ni Brock. Mukha siyang gulat na gulat at atubiling aminin ang pagkatalo sa kabila ng sakit at kahihiyan. Tinitigan siya ni Alex at hindi pinansin ang tanong niya. Pagkatapos ay dinial niya ang numero ni Lex. Ginoo. Rockefeller, paano kita matutulungan? Kailangan ko ng isang mandirigma na matalino at may kasanayan upang protektahan ang aking ina. Mas maganda kung babae ang tao. Sagot agad ni Lex Waltzda. Mapapahiya ba si Waltz dahil dito? Napahawak si Lex sa kanyang ngiti. Bahagya siyang nadismaya dahil hindi na makapag-spend ng mas maraming oras sina Waltz at Alex. Gayunpaman, ngayon ay nakakuha siya ng isang magandang pagkakataon upang pagsamahin sila. Hindi alintana ni Lex na may asawa na si Alex. Hindi mahalaga ang mga tradisyon sa underworld. Pinag-isipan nito ni Alex at sumagot, oo naman. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Waltz sa number 8 sakay ng Lamborghini. Lamambat ang kanyang kilos kay Alex matapos marinig kung paano natalo ni Alex ang masamang espiritu kanina at sinamba ni Jar Surya. Nagpakita siya sa kanyang karaniwang pulang damit at hindi maiwasan ni Alex na magnakaw ng ilang sulyap sa kanyang makatarungan at mahahabang binti. Bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Kalmadong tanong ni Alex matapos masilayan ng husto ang magandang tanawin na ito. Ramdam ni Waltz ang passion sa kanyang mga mata habang nakatitig ito sa kanya. Bahagya siyang napatawa at nagpasyang asarin siya. Ano ba ito sa'yo? Gusto mo ba akong magpakita sa halip na nakabikini? Noon lang napansin niya si Brock na nakahandusay sa lupa at sumigaw, Bakit nandito ang lalaking ito? Bahagyang nagulat si Alex. Kilala mo siya. Tila bahagyang nabalisa si Waltz. Siyempre ginagawa ko. Ang taong ito ay ang sikat na knockout Brock sa underworld ng California. Siya ang pang-apat na pinakamahusay na manlalaban sa kanyang angkan. Ang kanyang buong pangalan ay Brock Rousey. Siya ay 36 na taong gulang at sumali sa Royal Rank 2 taon na ang nakakaraan. Siya rin ang kanang kamay ni Frank Accordo, ngunit nawala siya 6 na buwan na ang nakakaraan. Halos imposibleng makabangga siya sa underworld. Mukhang pamilyar si Waltz kay Brock dahil naibigay niya ang lahat ng impormasyon ng lalaking ito sa isang hininga. Siya ay tila isang makapangyarihang tao.
Pagkatapos ay nagtanong si Waltz ano ang nangyari sa kanya. Mahinahong sumagot si Alex na bali ko lahat ng paa niya. Hindi pa nahimatay si Brock. Umikot ang ekspresyon niya habang nakakunot ang noo. Ginoo. Siguradong maghihiganti si Accardo para sa akin. Wala kang ideya kung sino ang pinagkakaguluhan mo, Alex Rockefeller. Nilainggan ni Alex si Waltz. Sino si Frank Accardo? Kabanata 79. Paliwanag ni Waltz. Si Frank Accardo ay ang CEO ng Valtamerico. Sa California. Siya lang siguro ang kapantay ng ninong ko sa underworld ng California. Gayunpaman, ang lalaking ito ay gustong manatiling mababa ang profile kaya siya ay isang medyo misteryosong lalaki. Minsan ay nagkaroon kami ng conflict sa Valtamerico. At malapit ng matalo. Ngunit umatras siya ng walang dahilan at hindi na ito muling binanggit. Noon, natalo si Asher sa kanya. Sabi niya habang nakaturo kay Brock. Oh, nilainggan din ni Alex si Brock, tinapik ang kanyang mga daliri sa coffee table. Kung si Frank Accardo ay talagang isang makapangyarihang figure at kung gayon bakit ang kanyang kanang kamay ay nagtatrabaho bilang isang bodyguard para kay John Rockefeller. Hindi sila konektado sa isa't isa. Mukhang tama si nanay, tiyak na may tinatagong malalim na sikreto si John. May kinalaman kaya ito sa pagkamatay ni tatay? Isip ni Alex habang nakatitig kay Brock. Gusto lang niya itong patayin ngayon. Si Reed. Lumapit siya kay Brock at yumuko. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagtatrabaho bilang bodyguard ni John? Si John ba ang pumatay sa tatay ko noon? Anong papel ang ginampanan mo sa lahat ng ito? Pumiti si Brock ngunit nanatiling tahimik. Pumisi si Alex at inilagay ang isang daliri sa pagitan ng mga kilay ni Brock. Ginagamit na naman niya ang soul banishing touch. 1 segundo, 2 segundo. Lumipas ang 4 na segundo. Si Brock ay nagpatuloy ng 1 segundo na mas mahaba kaysa sa mamamatay tao na iyon. Maya-maya lang ay may umagos na dugo mula sa kanyang bibig. Naalarma si Alex at agad niyang ibinuka ang bibig ni Brock sa pamamagitan ng pagpisil sa ibabang panga. Gayunpaman, huli na. Tinuya ni Brock ang laso na itinago niya sa kanyang mga ngipin, nagpasya siyang magpakamatay. Papahamak. Nilaso ng lalaking ito ang kanyang sarili sa bahay ni Alex. Kahit na ngayon ay isang makapangyarihang figure si Alex na may mga kasanayang nakuha niya mula sa kanyang ninuno at isa ring taong lubos na hinangaan ni Lex. Kinakabahan pa rin siya sa pagkakaroon ng bangkay sa kanyang tahanan. Hindi pa niya nararanasan ang ganito. Napansin siya ni Waltz na nagpapanik. Bahagya siyang nataranta noong una, pagkatapos ay tumawa siya at iniangat ang kanyang ulo. Takot ka ba? Bilang isa sa 3 dakilang pinuno ng underworld ng California, si Waltz ay hindi nabigla ng isang bangkay. Isa lang itong ordinaryong araw para sa kanya, nakikita nila ang mga bangkay araw-araw kapag nakikitungo sa underworld. Ang lakas at misteryosong paraan ni Alex ay nagpakaba kay Waltz sa paligid niya. Gayunpaman, ang pagkakita sa kanya na natatakot sa isang bangkay ay nakaluwag at gamaan ang loob niya. Hindi ko inasahan na ang makapangyarihang si Mr. Rockefeller, ang kahit na si Jar Surya ay nangamba na matakot sa mga bangkay. Nakakatuwa ito. Si Reed. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Ito ang aking bahay. Bakit hindi ako mag-abala na may nagpakamatay dito? Lumapit si Waltz at bahagyang itinaas ang baba ni Alex, ngumiti ng mahina. Hindi ito abala. Tawagin mo lang akong kuya at ako na ang bahala sa iyo. Ipinapangako ko na walang anumang bakas na natitira. Anong masasabi mo? 2 pulgada na lang ang layo ng dalawa sa isa't isa at mas malapit ang dibdib ni Waltz kay Alex. Halos hindi makatiis si Alex sa pagkakakulong sa kanyang yakap. Paghihiganti kaya ito sa pagtawag niya sa akin na kuya. Noon lang sinampal ni Alex ang likod ni Waltz. Nagulat si Waltz at napaatras ng ilang hakbang. Namula ang pisngi niya. Ikaw, sinampal mo na naman ako. Napabuntong hininga si Alex. I'm reminding you that you're here to work as my servant under your godfather's orders. Kung ayaw mo, I could always have him send someone else. Bahagyang nena si Waltz. Ano? Tinawag mo lang akong lingkod.
Sagot ni Alex, sa tingin mo ba kahit sino lang ang pwedeng maging lingkod ko? Maswerte kang napili kaya magpasalamat ka sa pagkakataong ito. Kabanata 100. Nang malapit ng mag-snap si Waltz, sinabi ni Alex na sugatan na ang kanang dibdib mo noon, di ba? Kaya madalas kang makakaramdam ng pananakit sa ilalim ng iyong ikatlong tadyang sa kanan. Maaapektuhan nito ang iyong pagsasanay. Sa tuwing susubukan mong kontrolin ang iyong cheek, mararamdaman mo ang matinding sakit sa paligid ng iyong mga baga. Nagulat si Waltz. Paano mo nalaman iyon? Kalmadong sagot ni Alex, kaya kung gamutin ito para sa iyo, baka makatulong pa sa iyo na mapabuti ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Pero kung ayaw mong maging lingkod ko, sige na. Naningkit ang mga mata ni Walt at napasigaw. Gagawin ko talaga. Pagkatapos ng sandaling paghinto, nahihiyang sinabi niya, pero hindi ko alam kung paano maglingkod sa kama. Gusto pa siyang asarin ni Alex. Tuturuan kita niyan, naiisip niya. Sisiwit. Ngunit pinigilan niya ang pag-iisip na iyon at kumilos ng walang pakialam. Kahit gawin mo, hindi kita papayagan. Bilisan mo lang at harapin mo ito. Si Waltz ay gumawa ng maikling tawag at inutusan ng isang tao na lumapit upang linisin ang eksena na nagpapagaan sa nag-aalalang isip ni Alex. Tumango si Alex sa bangkay at sinabing, gustong dukutin ng lalaking ito si Brock at dalhin ako at ang aking ina kay John. Tumango si Waltz. Napaka-poser niya. Hiningi niya pa rin ito kaya nararapat siyang humantong sa ganitong paraan. Malamig na ngumiti si Alex. Dahil gusto ako ni John na makita ako, malugod kong pagbibigyan ng kanyang hiling. Manatili ka rito at protektahan ang aking ina. Umisi si Waltz. Huwag kang mag-alala. Umiling si Alex. Medyo nag-aalala pa rin ako. Masyado kang mahina. Alam mo ba? Eto, tulungan mo ako. Pagkatapos ay pinalo ni Alex ang kanyang kamay sa kanang balikat ni Waltz. Isang mainit na bugzo ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan at sa kanyang mga nasirang ugat. Ang mainit na daloy ng enerhiya na ito ay ang chi na nabuo mula sa Force. Pangunahing ginagamit ang Force para sa mga layuning medikal kaya ang epekto nito sa pagpapagaling ay napaka-epektibo. Biglang nakaramdam ng relax si Waltz. Bawat parte ng katawan niya ay mainit at masarap. Isa pa, ang kanyang mga ugat at daluyan ng dugo ay hindi nabara sa isang kisap mata habang ang enerhiya ay dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang pagsasanay ay hinayaan lamang siyang maabot ang intermediate level ng royal rank. Ngunit ngayon naabot niya ang advanced na antas. Eto na. Sayang ito lang ang kaya kong gawin dahil masyadong mahina ang mga ugat mo. Kung umiinom ka ng 2 chakra pills, tiyak na gaganda ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Mahinahon at walang katotohanan ang pagsasalita ni Alex. Aalis ako ng bahay sa pangangalaga mo. Babalik ako saglit. Bumalik lang sa realidad si Waltz pagkatapos umalis si Alex. Ramdam niya ang matinding pagbabago sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng 1 minuto, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling at lahat ng kanyang mga sisidlan ay hindi nakabara. Nasa advanced royal rank din siya ngayon. Parang panaginip. Karaniwan, kailangan niyang magsanay ng hindi bababa sa 2 taon upang maabot ang yugtong ito. Lingkod. Ayos lang. Magiging lingkod mo na ako mula ngayon. Ihahatid kita sa kama kung kailangan mo rin ako. Napangiti si Walt sa sarili at nagmamadaling manatili sa tabi ni Brittany. Sa loob ng ilang minuto, narating ni Alex ang Rockefeller Manor. Isang marangyang Porsche ang nagmaneho papunta sa manor at pumaroda rin sa gilid. Isang grupo ng mga kabataan ang lumabas sa sasakyan. Sila ang nakababatang henerasyon ng mga Rockefeller. Sina Carol at Natalie Rockefeller, 2 anak na babae ni Noah, pati na rin ang anak ni Paige na si Elijah Jefferson. Sa pagdating ni Alex, ang tatlo ay agad na nagbago ng kanilang saloobin. Pinagtaksila ni William ang kanilang bansa at naging katatawanan. Bukod dito, itinapon ni Alex ang kanyang dignidad sa bintana nang maging alipin siya ng kanyang biyenan. Bilang mga may kaparehong pangalan ng pamilya, hindi sinasadyang naging bahagi din sila ng mga paksa ng chismis ng publiko. Ito ang dahilan kung bakit seryoso silang lahat kay Alex.
Ang panganay sa kanilang tatlo, si Carol ay nagalit lalo. Sabi niya, "Hoy Alex, walang kwentang kalokohan ka. How dare you bumalik dito? Ikaw ba ang nagpatalsik ng ngipin ni Spark? Paralyzed si Lolo dahil sa'yo. Isa ka lang good for nothing sumpa sa pamilya. Hindi ka na bahagi ng pamilyang Rockefeller. Magwala ka. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.